Samantala sa kaugnay na balita, kilalanin natin ang itinuturong nasa likod ng malawakang real estate scam na si Delphine Lee. May-report si Sam Ramirez. Bago pa man ituring na pugante si Delphine Lee, siya ay isang real estate developer na nakapagpatayo ng mga bahay sa San Mateo Rizal, Valenzuela, Binangonan at Antipolo sa ilalim ng Globe Asiatic. Noong November 2010, may ilang buyers na nagsampa ng complaint laban kay Delphine Lee at 4 na iba pang opisyales ng Globe Asiatic. Ito'y kaugnay ng mahigit sa 6 na bilyong pisong questionableng loans mula sa Pag-ibig Fund o Home Development Mutual Funds. Ang siste, maghahanap si Lee ng buyer para sa ibinebenta niyang property, isang bahay sa Severa Housing Project sa Mabalakad, Pampanga. Magbabayad ang buyer kay Lee, ngunit di nila alam na nakarehistro ang property sa ibang pangalan o sa isang ghost buyer. Taong 2011 nang makita ng Department of Justice na may sapat na dahilan upang sampahan ng syndicated estafa si Lee at ang 4 na iba pa sa Pasig Regional Trial Court. Ang araw matapos nito, naglabas ng temporary restraining order ang Pasig RTC laban sa pagsampa ng kaso ng DOJ kay Lee. Dahil dito napagdesisyonan ng DOJ na isampa na lamang ang kaso sa Pampanga Regional Trial Court. May 2012 nang magpalabas ng arrest warrant ang Pampanga RTC para kay Delphine Lee na siya namang kwinestyon ni Cristina Sagun, empleyado ng Globe Asiatic mula sa Documentation Department na siyang pinabura naman ng Court of Appeals. August 2012 nang inanunsyo ni Pangulong Aquino ang 2 million peso reward sa sino mang makakapaghanap kay Lee. Iniakyat ng DOJ sa Supreme Court ang kaso kung saan naglabas sila ng TRO sa desisyon ng Court of Appeals na bawiin ang kaso at arrest warrant laban kay Sagun. Abril ng nakaraang taon, naghain ng apela sila Delphine Lee at Pag-ibig Fund lawyer attorney Alvarez kung saan kwinestyon din nila ang paglabas ng arrest warrant. Naglabas ng desisyon ang Court of Appeals na pabor sa 2 respondent sa syndicated estafa case. Nitong Enero lamang ay nag-file ng petition for certiorari ang DOJ sa Korte Suprema upang mapag-aralan ang kaso. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.